pinakamalaking blunder dito is when they picked up the Hylos. Kasi again, kaka-nerf lang sa kanya. Lalo, napakalambot versus magic damage. And for the longest time, RSG yung pinaka may ayaw dito sa hero na to. That's why it's a big surprise. It's a big, change up for a lot of these compositions na ginagamit ng RSG kasi baka mamaya hindi pala sila komportable. So, kaya na, Hayabusa yung tinanggal. Nolan siguro yung next. We don't know. Oo nga, no, kasi parang mas kasi damage kay Fernie yung Nolan. Pero Fobia sa baban dito by the way ng side ng Blacklist International, yes? And yung ultimate ng Nolan ngayon, may slow effect na 30%. Yes. So, mas naging madaya yung Nolan. Si Christopher. Sino? Christopher. Si Christopher. Kasi, Nolan. galing. Direct. Inception. Ang hirap. Matilda ban or Nolan? I think you'd rather prioritize the Nolan. Bigyan mo ng Matilda si Perks kasi again, hindi naman ito yung di ito yung comfort. I mean, hindi naman sa di comfort. It's just that again, Blacklist plays better with center attacks. So I think you give out to Matilda. Pag hindi kinuha ng Blacklist, then you take it for life. binan pa rin nila. So, Nolan is open. dito natin titignan ko anong kukuhanin. Okay, so, ayan. Aray ko. Parang si Christopher. Same banana. Si Christopher. Very, very same. Kuya Christopher muna ngayong tanghali. Pero gano'n kasi yung trend eh. Di ba kung binanap ay Hayabusa, okay sige, priority pa rin naman natin yung hero ni MP Taki. Hindi ko natin Nolan. Nakita mo yung mukha ni MP? Yung pinig yung Nolan parang tapos na to. Parang ganun yung aura na nakikita ko eh. And Sa alam mo, amin na no, Christopher and me. binan nila yung Hayabusa, but then they kept the Nolan open. So technically, it's the same. Kasi still, MP the King uses these heroes super well. Yeah. So now RSG parang ibig ka kunin yung Eden. Ay, wala pala Eden. Arlot maybe? Arlot. Moscow? Okay. So binago nila, actually it's basically the same. Kasi kanina Harit, di ba? Yeah. Although, Same. ganun ulit yung sagot. Yung Duhi ulit Yeah, ni just Haji. go with it. Di ba? Will instruct me. There you go. Same lang. Same, very same. I'm really concerned kung kung di nila kukunin dito yung either Faramis or Arlot. Probably, Fanamis I think for RSG dito, instead of having another Gatot and the Vexana sa mga. Yeah. I mean, pwede mo naman mag-Ling, pero marami pang jungle na open. Nandiyan pa yung Ling, Roger, Julian, at dalawa lang yung ban ng Blacklist International. So just go for either a Mage or Arlot, kasi yung Arlot at Hylos pwede mo pa rin naman pagpalit-palitin. Kailangan nila yung Arlot eh. Medyo malaking concern for RSG. Number one, maganda yung Arlot-Nolan matchup. Kayang-kaya abutin yung Nolan. And nakaka-bad trip. Kapag tigrill ka, yung nag-ulti ka, biglang mapu-final slash kayo lahat. So, it's a good hero for RSG to pick up. Pero other than that, pwede nilang kunin yung Mage, which is again, yung Faramis. I am more than a weapon. Okay, Julian. Although for the Julian kasi marami pang other options. I was thinking also na possible kasi gamitin si Joy. Yes. Just in case para magulo din na hero. So, okay, para dito sa side ay binangin nila si CC. Although pwede mag-hard CC na XP si Oo, Blacklist. export. Di ba? Pinatatapat yung export dito kaya Hylos. Even yung glue na nagagamit na rin recently. And yung kapag ikaw yung Moscow at Julian, di nakakatuwang kalaban yung glue. Yung pag finul burst mo, nag-ulti na parang, oh help! Help me! Kasi ang hirap din, no? For both Julian and the Moskov, sobrang ikli ng range na meron sila. Moskov, even if range yan, medium range lang siya. But interesting ban. This is a Noveria ban, something we haven't seen in quite a while. Counter daw eh. Counter daw kay Louie. Yung vision kasi nung Asal Leko. Wow! Wow! Yan. Si Ohem. Si Ohem ba yan? Oo. Ohem, Haritman, no? Haritman. Well, makikita natin mamaya kung ano siya ngayon. Claudeman, Haritman, Kariman, Ang dami pa. Bea Beyaman, Beyaman. na Filipino sniper, di ba? Pwede rin. Pero parang maganda Bea sa ano nila, sa lineup nila. Maganda talaga Beya pag si Ohem gagamit. Oo naman. Alam mo maganda din ata Brody. Gusto ko na Brody makita man, yung no? bagong skin. Bro, ayan na, tinanggal ni Haritman. Pasensya na, kuya. Hindi na natin Kaya Ohem makikita. wala mo ng Haritman. Hindi natin siya makikita. Ano kaya ba na blacklist na next? Joe. Wipe out all So the mga single, injustice in the parang world. parang fix na nila na medyo lumiit yung options dito for light also. Yeah. Promise. Would they go for Promise this time? It's Or open. Pwede Promise, Aurora, Akin Lilia. Ito yung mga magagandang hero laban sa Louie Tig. Lalo kapag naka-purify, parang Tapos si ano pa, si patayin. Aqua pa. Kasi ako pag Gusto nila gamit. kasi yung Lilia talaga eh. Pero Baka Vex ulit feeling ko. pagka ganun, dapat yung highlights na nila yung ano, yung roam. Not unless kumuha sila ng hard CC nila tank. Well, pwede nilang again kunin yung Arlot. May any mage. Yeah. Either Arlot or somebody that can match up the Tig. Ruby, Grok. Ruby Kaisa, Actually, ngayon yung Grok. Yeah. Ngayon yung Grok nila. Exists the equilibrium Okay, so Eve. which I was made Eve for RSG. I'm not quite sure though kung magiging madali na buhay ulit to for Aqua. Bene. Lord. Ay, naku po, counter pa. Counter pa sa Eve. Bene, Tamus, Exborg, Glue, Teresa, lahat ng Exborg Labo kaya, labo. Labo, Esmeralda. Uy, pala Esme ah. Ay, ano, tinry kong i-read yung lips, parang Esme yata. Joke. Sabi sa'yo. Esme pick ko.
Ang daming hero ni Lord JM. Ang daming hero ni Lord JM. Labo talaga yan, boss. Labo. Grak XP kaya. Grak XP. Grak XP. Ay, Grak blur. XP yan. Naka-blur. May blur. Ay, Terisla. Well, isa din sa mga ninerf na heroes si Terisla. So, we'll see. Siguro ano na lang dito maging mahirap for Lord JM is yung sabihin na natin pag may glorious pathway tapos gusto niya abutin sa likod kasi medyo mabagal yung hero. More on synchronization lang to for Blacklist International. Ano tatapat nila dito? Mino, Grak. Grak, parang Grak na lang yung best choice. XP na lang. Mas madali Grak. Kasi at least may power of nature against Lohi. Kaso lahat sila babaril-barilin ng Cloud mamaya. Yeah. Parang doon ako medyo nagwo-worry for RSG Philippines kasi kapag naglatag ng real world manipulation tapos Open nasakto lang siya. yung Claude, considering na wala siyang lockdown dyan sa mga heroes na yan, medyo Usually the mag-aalangan unseen lang world that in tells terms the of that. stories. Actually, naisip ko na kanina tong Guinevere. Ang problema nila dito is yung Purify ng Cloud. I mean, pwede naman siya versus Tig. Kasi ang maganda rito is, pwede ka maghintay lang sa gilid. Pag nag-implosion na yung Tigreal, pwede mo talunan. Pero hindi siya ganun ka-reliable eh. And also matagal yung cooldown nung special migration. Yeah. Kailangan parang maging on point lagi at saka kailangan ma-burst agad. Yeah. Hindi burst. Well, depende kung yung Julian yung magbe-burst for them kasi normally, di ba, dapat yung mid lane. So, yep. Yep. And even the Violet Requiem, sige, given, we can use that as a way to purify yourself against the implosion of the Tig. But then at this point, makikita natin na this is a matter of timing. Will Blacklist International be able to sweep RSG or will the Raiders be able to bounce back? Yan ang abangan natin sa game number 2. Kaya naman, casters, take us to Land of Dawn. At malalaman na nga natin kung paano nga ba matatapos o magpapatuloy ang seryeng ito as we enter Game 2. Into the Land of Dawn we go. It's RSG kontra Blacklist International. And once again, nasa momentum ngayon ang Blacklist. Meanwhile for RSG, kailangan nilang ibalik to a 3-game series. Feeling ko ito yung naisip nilang solusyon para maibalik nga ito light with that Greeny Beer. Parang tayo bumabalik sa season 13 na uso. Oo. Yung mga gantong klaseng homer no? Naalala ko pa noon, triflex si Jennifer. Si Jennifer, Si Green Beer. Mga either nasa jungle o nasa XP lane paminsan-minsan at minsan din nasa roam. So isa sa mga OG na kinambak na naman ang lumabas for this game number 2. Pero yung reliable na Tigreal ni Perks ay constant na sa seryeng ito. Yeah, and ang kailangan mo isipin dito yung dalawang Purify din na meron ng Blacklist International. Lalo na doon sa mga heroes na sobrang hirap talaga kapag hindi mo na-hold no? Yung si Haji at itong si Oheb. Ngayon naman, nararamdaman na rin yung mga pokes. Siguro ito yung maganda para sa lineup ng RSG. Kung pokes ang pag-uusapan, na makakapalag kasi yung Eve kontra dito sa isang Luyi. No? That's true. At bukod pa dyan ay meron pa silang combo between the Julian at pati na rin dito kay Light na kapag ginamit yung enhanced na chain na knock-up ang effect ay pwedeng patagalin ito ng isang Guinevere with a Violet Requiem. Isang nahuli, itutuloy nga ba? Ayan ay knock-up. Trigger from Lord JM. Yun ang na-force nila dito pero babalik with that massive play. Mula dito kay Lord JM. Perks ay nakasilip din lamang. Pero si Rand, alam niya na may nagtatago sa gilid. Ambahan lang muna para dito sa baba. Ito na yung masasabi nating medyo mararamdaman yung nerf sa Julian ngayon. Yung upgraded side ngayon. Ay! Naramdaman din at first blood ay nakuha na kagad ng RSG. Sasabihin ko pa lang na nabawasan na ang damage ng upgraded site pero wala pa rin naman palang kayang tumagal in a 3v2 setup, mas lalo na kung na-stunlock at halos libre na ang turtle na ito para sa RSG. At parang ganun lang, first turtle of the game ay mapupunta sa kamay ng mga Raiders. Grabe nakakagulat ito, no? Parang naalala ko nga, kaya pala gumagana din yung Guinevere na roam nung mga panahon na Season 13 dahil nga sa aggressive power din, no, ng mga talon niya, no? Yung mga spatial migration niya, lalo na hindi rin naman ganun kahirap patamain yan, eh. Di ba? Oo. Ayan, kagaya, tumama na naman. The Force you Purify. So, mas lamang na if ever itong si Jose against Oheb. Dahil nga naman mas, kumbaga mas maingat na Claude ang ating makikita maya-maya. At tandaan natin, no, yung spatial migration nagkaroon ng malaking change dyan in the middle of that patch na nabanggit mo kanina, kung saan yung mismong cast na niya mismo ay may stun na agad. So kapag napunta ka na dun sa bilog ay hindi ka na makakaalis maliban na lang kung may purify ka. Kaya naman kanina ay nakita natin ginamit ito ni Oheb nung natamaan siya ng spatial migration. Right now, RSG ang may hawak ng kalamangan. 800 ang kanilang hawak at pwede pa nilang palakihin to if mapitas nila ang gold lane na si Oheb. Okay, naghahanap din si Irad ng magiging next sa target niya. Haji, nakita niya rin itong si Irad. Kalat-kalat dito ang RSG Philippines. Nakita din doon sa may left bush, sa may mid. Itong si Light, pero Oo. dumiretso na kagad siya doon sa may new bush. Naglalaro ng vision ang parehas na kupunan. Naghahanap pa, nagtatago-taguan at hindi pa nila nakikita ang isang isa. Nag-aantay ng proper timing para pumasok. Si Irad ay nagpakita na pero hindi pa rin alam ng Blacklist kung nasaan si Light. May clue lang sila kung nasaan. Okay, 25 seconds para sa next na objective.
Pwede sumilip si Perks dito. Ayan na. Alam niya na may mga nagtatago dyan sa may pael na bush na yan. Na ngayon si Oheb, silip na nga rin lamang. And ilang segundo para dun sa pagong, pwede na actually silang sumilip dito. Kaya lang ang ginagawa nila, hinahawakan yung mga bush na kung saan pwede pagpwestuhan dito ng mga agents. Ganda ng paghawak ng RSG ng mga bushes nila. At saktong-sakto, makakapag-wave clear din para pumwesto around that turtle area. This is the second turtle of the game kung saan parehas na kupunan naman ang pumepwesto para makuha ang malaking objective na to. Pero mukhang hihilain na ni Lord JM sabay reset ang galaw. Mukhang sayawan pala ng pagong ang ating matutunghayan. Ayan, tapos double lane na kagad kay Oheb. Alam naman natin ang Claude, ang isa sa mga pinakamabibilis mag double lane sa mga mage, sa mga marksman or sa mga gold laners kung pag-uusapan natin. And ito yung ito yung sabihin natin na makakalamang talaga kagad kay Oheb, no? And alam mo naman, late game talaga ang bentahe ng isang Claude. So kapag napaaga mo, mas gana para sa inyo. Oh, iyan nga ang kasabihan. Kapag iniwang ka na ng Claude, panalo na siya sa lane. Oo. Kapag nakapag-double lane na, pero si Perks, Para mananalo ata dito ang RSG kasi tutunawin kagad nila si Perks! Hindi nagamit doon yung kanyang implosion pero nalaban na rin dito ang Blacklist International. Ito pang glorious pathway. Wow! Nasa lubong lang ni Nibo, hinahawakan lang talaga si MP at nabugaw niya ng matagumpay. Ikalawang pagong ay mapupunta ng libre para sa RSG. another objective para sa mga Raiders at napakakunat ni Nibor. Buong damage ni MP the King ay tinangki lamang niya at of course nagamit niya ang kanyang revitalize pero parang pinagpawisan lang ng slide tapos konting punas ang naganap. RSG almost 2K ang kanilang lamang at mukhang pupurgahin naman nila si Oheb dito sa Gold Lake. Sila naman yun. Si Oheb naman ang kanilang pepestehin dito eh. Dahil nga naman sa hirap din. Kalaban talaga ng isang Claude. Sakit ng damage. Naramdaman ni Kusei bigla. Ngayon recall out para dito kay Light at kay Kusei. And kung titignan natin in terms of item, Demon Hunter Sword na pala ay available para kay Oheb habang Corrosion Sign para dito kay Kusei. Crucial difference yan in terms of damage. Yung isa may konting slow at attack speed. Yung isa naman ay may percentage health damage. Napakiramdam ko ay tamang choice especially if you're up against a Hylos na mahilig naman humarap sa totoo lang at si Light during this game na magtatank build. Oo nga, kailangan niya to. And ang ganda ng Dreadnought armor na prayo niya, no? Kasi majority ng mga damage ng Blacklist International ay physical eh. Oo. So kailangan mo talaga ng mga ganyang classic item para masalo. Lalo na, hindi naman, kumbaga on paper, hindi naman to tank talaga eh. Di ba? Kino-convert lang to as tank hero. Ngayon, may sandwich play sila na gagawin. May diversion din. Kita yan! Para sa pagtulong dito ni Haji, habang Blazy Duels lang para hindi makatulak ng matagumpay dito ang RSG Philippines na deflect ang plano ng RSG. Oo, pero at least hindi nakakuha na ng Torre doon sa taas. Where RSG, naghanap na sila ng sunod nilang play. So far, gumagana ang pag-burst kay Perks ng paulit-ulit kaya hindi makahanap ng play ang Blacklist. Ano kaya ang sunod nilang step? Kasi the moment na mga kuha ng tanky items dito si Perks ay mahihirapan na ang RSG na iba, especially around the Athena's shield mark, ang hirap na talagang patayin ng isang degree. Oo, actually na-point out nga rin kanina doon sa Infinite Escape ng bayan na majority ng damage dito ng RSG ay magic. So kailangan mo lang talagang pumondo ng mga magical defensive item like Athena Shield or Radiant Radiant. Armor. Depende na sa kanilang plano. Diversion. Diversion play. Ilalagay nila sa baba itong si Oheb kasi nga naman patatrabahuhin talaga nila ng gusto. Kasi nakita na rin nila si Kusei ay nasa may bandang gitna at Wow. makukuha na naman ang ikatlong pagong para dito sa RSG. Perfect objective so far para sa RSG. Tatlong pagong ang kanilang nakuha at lamang na sila ng 2,000. Low kill score game ang ating natutunghayan ngayon. 7 minutes in, mag-8 na nga. Wala pa rin masyadong kill pero magbabago ata yun. JM ang kanilang pupultirahin. Flicker din nagamit. Sabay din ang flicker. Wow! Malaki JM. Grabe naman. Napakailap ng Terislan na to. At hindi pa nadagdagan ang ating kill score. No? 8 minutes in, 2 kills pa lamang ang ating nakikita. Mukhang laban ng macro ang ating makikita. MP the King, punta kay Kusei. Itutuloy nga ba niya? Bumalik pa dito si MP pero hindi pa rin sapat yung damage para mapatumba itong si Kusei. Ngayon naman dito sa may bandang gitna, Blacklist International, may plano ding hawakan itong left mid bush. Kailangan mag-ingat ni Rada, baka makita siya dito Ito yung pinagbabawal na daan eh. Kapag na hindi mo nakikita yung mga tropa mo o yung mga kalaban mo pala sa laro, hindi ka pwedeng dumaan dyan eh. Yung katabi ng RBM, tsaka LB, yung left bush mid natin, tsaka right, hindi ka pwedeng lumapit dyan kasi usually yan yung mga death bush na tinatawag natin. Pero kung nagpakita naman na sa ibang lane, pass na, Safe na na. dumaan. Maliban na lang kung sabihin natin chambang ka na may Eudora doon sa loob, hindi yung safe. Medyo matagal na rin natin hindi nakita yung Eudora. Parang pinakahuling kita ko ata sa Eudora, yung Savage pa ni Pew parang ganun pa ata. Gano'n nakatagal. No, alam mo, iniisip ko nung nagbalik yung Johead sa meta, iniisip ko, baka naman pwedeng malusot yung Eudora. Kasi naalala mo pa ba yun? Yung combo noon. Yung combo dati, yung Johead Eudora na ibabalibag, tapos may kidlat pagbagsak. Tsaka nauso na rin kasi yung mga Sky Piercer no? Parang Oo. for me, pwede naman eh. Kaya lang kasi kulang sa mobility. Oh, no? kulang sa mobility, yung pampatay mo, wave clear mo din. Wave Yun clear yung pa. mahirap. At this point, of course, ay mukhang
nararamdaman na ng Blacklist ang kalamangan ng RSG. Nandiyan pa rin naman ang mga mid-lane turrets natin kaya wala pa tayong nakikita malakihang invades. Pero pwedeng magbago yan with a Lord Push. Kaya sinimulan na ng RSG, sinibor ang tatao sa tatlo pero nakalusot na si Lord JM. Napakatapang ni Lord ni Libor dito habang nasa 40% tayong buhay ng Lord na ito. Ilalapag na rin dito yung Glorious Pathway. Si MP naging nag-aantay din ng panibagong oportunidad para sa kanya nagamit na yung penalty zone. And this time yung first from MP si Magwawagi dito sa Lord na ito. At si MP ang makakakuha ng Lord na yun pero hindi mo tapos sila pero ito kasi nagamit na rin yung Railbird Manipulation habang si Jose pupunta rin doon. Malaking MP tumba si Jose sa laban na yun. Malinis na pag-steal ang nakita natin kay MP. Hindi siya nawawasan, hindi siya nahawakan, nagtago sa push at ngayon may diversion play pa mula Blacklist. Irati Madina! Ay! Grabe! Matinding burst mula kay MP ang ating nakita. Napakagandang play mula kay Haji. Luo Yi play right after the Lord at dahil dyan mababawasan pa ang dedepensa mula sa RSG at itutuloy nila ang pag-push dito. Kanina lamang ay lamang na ang RSG ng 2,000 but after a disaster in the Lord, nakuha na muli ng Blacklist ang laro na ito with a 1K gold lead. Ang tindi ng swing na yun And nakita natin yung kakayahan talaga ni Haji na kumbaga yung pagiging shot caller niya dito at ang kapitan ng Blacklist International ay napapagana. Kahapon nakita natin doon sa mga mic check, siya talaga yung bumuboses, siya talaga yung umiingay doon. At ngayon nag-iingay na rin ang mga Angels dahil unti-unti lang inuubos ang mga tore sa buong kapapahan ng RSG. Grabing gold swing ang ating natunghayan. Kaya naman tignan natin ang ating items hatid ng Infinix. Kung titignan naman ang gold lane ay may bawas na si Kuseno. Nandito na ang Trinity build na tinatawag natin at ang lamang lang dito ni Oeba yung malapit na niya na build na I think this will be a Wind of Nature na pwede niyang kunin against the Moskov. Ngayon ito yung choice ngayon between the Claude. Minsan kasi may mga Claude na gustong mag-Winter's Crown. Yung may libre kang Blazing Duet. But this time around mo ang Wind of Nature ang kanyang pipiliin para sa additional attack speed and lifesteal na rin. And para naman dito kay Jose, saktong-sakto din naman kung mag-Wind of Nature siya dahil at least immune siya sa damage ng Blazing Duet. Oo, tsaka parang depende kasi sa decision making yan Ohib kaya siya pumunta din doon. Hindi niya, kumbaga sabi niya dito, hindi ko naiindahin yung mga magic damage na meron kayo. Kasi sa totoo lang, tumatagos yung magic damage dun sa Wind of Nature kaya lang kasi si Ohib yan Diba? Si Ohib kasi yan Mamicrohin na lang, syempre, diba? Mamicrohin na lang yan, diba? At si Kusei, on the other hand, nakita natin yung pagiging aggressive niya during that Lord push na medyo na-punish ni MP the King dahil nga nalikuran. So Kusei right now, siguro kung mabibigyan siya ng tsansa or ng spasyo para makapag-3-hit, doon natin makikita na magpe-pay off yung pagiging aggressive niya, Marksman. Oo, tsaka makikita natin, pinaparayo talaga nila itong si Irad, lalo na yung mga buff. At ang ganda ng nagiging galaw dito ng Blacklist ng RC Philippines. Parang sobrang bihira lang talaga na magpakita sa lane itong RC Philippines. Pero ngayon na nagpakita na sila sa may bandang iba pa, may Dia Blacklist International magkakasama. Actually, tatlo lang nagpakita doon sa RC, pero the fact na yung mga main damage dealer ay nanggaling doon sa ibaba, pwede talaga nila gawin ito. Ito na naman yung pinagbabawal na technique, pre. Ayan na, yung BMI, the longest BMI, balik din ulit sa Lord. Looks like the loading composition is working well para dito sa Blacklist International, but for RSG, maganda din ang kanilang pwesto for a possible entry dito sa Lord Pit na ipaglalaban ata nila. Pero mukhang reset na naman ng Lord ang ating makikita. May Moskov naman kasi ang RSG, pwede nilang itimbre lang doon sa may bandang ibaba. Oo, alam naman natin na isa sa mga magandang katangian ng isang Moskov, mabilis lang siyang nakakapunta sa mga team fight, lalo na pag tumama yung kanyang Spear of Destruction. Pero ito na yung mga sibat, wala kayo kasi hawak to ni Rad at wala pa rin nagpapakita para sa mga members dito ng Blacklist and RSG. Si Lord JM lang at itong si Nibor ang laging kita sa mapa. Napakaganda ng pag-control ng vision para sa RSG and Blacklist. And si Kusei ngayon, nasa kanyang responsibility para Ayun, sagutin yung ginagawa ng Ohib sa baba. Kailangan tumama ng kanyang Spear of Destruction para makasama dito sa upcoming Lord fight. And this is already a Luminous Lord. Ibig sabihin ito na yung Lord na tumatamba. Kaya naman mahirap ibigay ito if you're RSG. Ganda ng swing dun sa may bandang baba, na-control talaga ng maayos. And Jose, inaabangan na lang ng kulitan kailan siya bibitaw ng sibat. Walang vision dito ang RSG Philippines, pero nilipag rin yung penalty zone. At sino makakakuha nito? Ayun na sibat! Si MP ang nagtagumpay. Ngayon naman, yung mamamatay si Dait. Habang Blazing Duet, wala dito kay Ohib. Layo muna din siya, pero hindi nakakayanin yung damage at bagsik. Ngayon naman si Jose, andun yung kanyang mga sibat. Kusei! Yung Wind of Nature. At may nagkaroon ng outplay doon sa laban. Ayun, pero meron Yan na naman, yan na naman! diversion play na naman. Wow! Jose ay makakakuha na. Kaya lang si Haji ay mapapatay or mapapatay ni Haji itong si Jose. 4-man down para sa RSG. Ayan na, Nibor against the world. 8 seconds para bumili ng oras kay Light. Oh no. Ayan na, tinangkinan niya, binuhat na yung mundo mala Atlas kahit Hylos siya. Kailangan niya talagang buhatin lahat ng ito dahil nga naman may Lord pagkasama na puno ang buhay. Hindi tumama doon. Yung special migration mula dito kay Light. Buhay na rin si Aqua. Pero sa pag-make clear nila, kaya nagre-respeto na lang ang Blacklist International. Grabe, palitan ng aksyon. Mababa pa rin naman yung death timers. At makikita natin ang kagustuhan ng
ng Blacklist International na ikaw ito. Kaya lang alam niya yung tendency na pwede nilang abutin doon. What a microplay mula kay Kusei. Kung hindi napitas ni Kusei si Oheb doon, endable na sana para sa Blacklist International. But even despite na napakaganda ng diversion play ni Haji doon, ay nakapag-micro siya ng dash with the stun as well. At dahil dyan ay nakapagdepensa pa ang isang Nibor na nakabili ng oras para kay Light. What a defense coming in from RSG and Blacklist International. Nakakuha sila ng isang inhibitor turret, pwede na yun kahit papano. Yeah, alam mo yung ano kumbaga nakita mo talaga na yung pagbabago sa code dito ng Blacklist International. Isa sa mga naging question sa Blacklist, yung identity na hinahanap nila. Actually, nung una nagharap ang RC at Blacklist International, identity pa rin ang nagiging tagpo at topic nung discussion natin doon, no? Pero ngayon na ako masasabi ko na ito na yung form talaga na palang kung palang Oo, ito na yung parang masasabi natin na ito na yung final code. Final code. For the regular season. Kung sakaling pala rin ng playoffs na isang linggo para makapag-practice. And for RSG, ganun din naman. Naglagay sila ng bagong coach. Naglagay sila ng bagong player matapos lumabas ni Natsen. RSG right now, they're trying to find out kung paano nga ba sila makakaligtas sa regular season in order to get the playoffs. At dalawang teams na naghahanap ng paraan para makapasok at kita-kita yung effort at bigay todo na papakita ng dalawang to. No, kailangan nila mag-record dito kasi tuloy-tuloy ang flow ng minions habang Haji. Liberation Haji naman ngayon ay mapapadiversion pero di umabot. Hindi umabot yung diversion play para mailigtas. Itong si Haji, 39 seconds para magbago ang buhay siya. Nagawan rin ng purple buff dito ng MP the King. Oo. Crucial. Napakagandang pagpitas mula sa RSG. Decisive recall. Rekta kay Haji. 25 seconds. Down ang Louie. At lamang sa Lord fight ang RSG. Makahuli pa ng isa. Naku, ito first ata nila. Kaagad si Perks! Naku, delikado ata dito ang Blacklist sinabi. Imo? Pinapatay. Itong si Perks. Ando pa yung imitahan niya pero si Kusei ay marap na rin. Wow! Pero sa tatlo. Kaya lang patras din itong si Lord JM. Nililaban pa ito ng Blacklist International Lord. Ay pinupunti nilaman ng RSG Philippines pero kulang sila sa Ayan na. reinforcement. Wala si Haji dito. And wala din yung mga pagpuntaw ng dispersion and rotation Lord JM. Nag-aantay lang kanyang timing. Ano si MP the King? Hindi nila ibibigay! Didiretso ata sila din siya ako nakakuha ng Lord. Habang si Lord JM ngayon ay nakaharap Oheb. Gusto kumuha ng trade pero hindi na siya aabot doon sa pag-atras ng RSG. Nawala ng isa ang Blacklist at nakapag-secure ng Lord ang RSG. And hindi ako sure kung Evolve Lord nga ba yun dahil medyo matagal yung laban. Regardless, Lord pa rin ang ating makikita mula sa RSG. And this might just be the push na kailangan nila para makakuha ng inhibitor turret because right now, ang mapa nila ay napakaliit pa rin pero binabawi na nila ang lupa sa Landokton. Yeah, nakita natin kung gaano kalaki ang impact no, na nawala si Haji doon sa naging team fight. And dahil doon, nakalamang ang RSG Philippines. Kasi nga naman hindi ka komportable kapag merong dispersion rotation ay binabato sa'yo. Kasi nagdidikitan, nag-uumpugan kayo eh. Yun yung isa sa mga malalaking kontribusyon ni Haji na nawala doon sa naging laban dahil nasa pagkakapit na sa kanya. At ngayon itutuloy pa ng mga Raiders ang pag-raid dito sa mid lane. Isang tore na ang babagsak. Meron pa doon sa may bandang itaas. Ilista mo na dahil isang pitik na lang yun. Mukhang magzo-zone pa dito si Aqua ng napakadaming miyembro ng Blacklist International. Walang flicker si Perks at napaka-importante nito para sa Blacklist. Doon, dire-diretso ata sila. Nilabag na rin yung Glorious Pathway. Yung Lord ay buhay pa. Ang haba pa ng buhay nito. Kailangan nila yung burst na mabilis. Kung gusto nila na hindi makalapit ang RC Philippines. Yung pulitong ng mga minions sa gitna at sa may bandang ibaba ay nagsasama-sama na. Ngayon, nasa gitna ngayon ang apat na members ng RC Philippines. Haharap din dito ang Blacklist International. May pagkalmang gagawin. Let's see kung ano ang magiging next step dito ng RC. Ayun na yung mga pag-poke na nanggagaling kay Aqua. Sumasakit na yung Eve-Light! Dalawa na huli ng Special Migration. Free hit na naman! Itong si Kusei! Ngayon naman sila ang mamatay. Tapos muna. Wait lang! Iaabot si Light. Save it Kusei. Dapat tumba na ni Haji. Takbuhan muna. May Ikaw, direction Sepi. sila gagawin. Sakto nga ata. Si Haji at si Owen na nilaban. Iba, nakita! Pero nakita si Ran. Nakita na rin si Aqua. Andun yung pokes from kay Aqua. Pero habol muli ang Blacklist Ayan na. International. Tuloy-tuloy pa ata to ha. Naghahunting na! Irad Aqua! Humanag ng isa! Si Haji baka tayo mabibigyan! Si Irad ay nawala! Oh no! Pump na dito yung immortality niya. Hindi na siya aabot. May minions sa gitna ang Blacklist. Kailangan mag-recall ni Aqua. Siya nga harap 20 seconds para dito kay Light. Paano ba siya dedepensa dito? Nakapag-purify na rin! Pero here comes si MP the King! Yung crown na gamit na yung ibon nandiyan na rin! Mga buhay nga ba? Oh no, buhay pa rin siya dito pero hindi na siya aabot. Apat ang miyembro ng Blacklist ang buhay at ang bagong code ng Blacklist ay gumana muli. Another sweep para sa Blacklist International! Falcons AB Bren ay bumagsak kahapon at ngayon binabagsak ang RSG! Another